Isang mainit at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At samang sulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, ang init ngayon no? Bumawi yung init mga kababayan kasi nga past 2 weeks talagang nag-experience tayo na madilim yung kapaligiran mga kababayan dahil yon sa bagyo. 'Di ba? Muntik na nga na maging 3 yung bagyo mga kababayan. So buti na lang nag-ibang direksyon yung isang LPA. So grabe talaga yung dulot ng bagyo na yon. So ngayon bumawi yung init pero ang init naman sumobra. And also tungkol po sa usapin na tsunami mga kababayan, 'di ba grabe talaga no? Kasi yun po epekto sa nangyaring lindol doon sa ibang lugar sa Russia mga kababayan na kung saan 8.7 ang lakas talaga ng lindol doon sa Russia. So ngayon, ito po ay nagdulot ng tsunami sa iba't ibang lugar. Pero ang naapektuhan mga kababayan ko, siyempre yung malapit doon sa Russia. And also, pati rin po yung bansang Japan mga kababayan. Di ba nakita natin sa balita, sa mainstream media na yung Japan mga kababayan ko, kahit mataas na ang kanilang seawall, kasi nga diba meron sa inilagay po na seawall, kasi alam natin yung Japan talagang malimit doon na makakaroon lagi ng tsunami mga kababayan. So sila po ay very ready na. Pero kahit mataas ang kanilang seawall na ginawa mga kababayan, naabutan pa rin ho ng tsunami. Pero hindi grabe ang nangyari doon sa Japan kasi meron na silang seawall mga kababayan. But ganun pa man, syempre ito ay nagdulot po ng katakot-takot, marami nagpanik at meron na po mga napiktuhan na mga bahay mga kababayan. So anyways mga kababayan ko, dahil mainit ngayon, mas lalo ko pang painitin ang inyong umaga, pati rin hapon mga kababayan. Bakit dalawa Sir Ivan? Kasi nga I've decided na ang ating video, ito ay ating hatiin. Kung kayo ay magtataka mga kababayan ko na ito na po ay naging 30 minutes lang or 40 minutes lang kasi ito ay hinati ni Sir Ivan. Marami kasi na-request sa atin. Sabi lang, Sir Ivan, sana 30 minutes lang to 40 minutes ang ating vlog. No problem yan. 'Di ba? Kayo ang boss ni Sir Ivan. Okay? So, meron tayong part 1, meron na po tayong magiging part 2 mga kababayan. So, okay ba? So, anyways, una sa ating pag-uusapan, even though marami ho tayong pag-uusapan, kaya magiging part 1 saka part 2 mga kababayan, unahin mo natin itong katarantaduhang ginawa na naman ni Jason sa mga kababayan. Ano siya Ivan? Siya ay nagpapakalat ng fake news. Nababakalat siya ng isang picture na itong picture na to ay galing doon sa ibang lugar mga kababayan. Pero ito'y napapahiwatig syempre tungkol na naman po dito sa issue ni Tantoco mga kababayan ko, ni Paulo Tantoco or Tantoco case na pinapalabas na naman dito si Efelisa daw ay dinakip noon ng taga Beverly Hills Police Department mga kababayan. Diba? Meron siyang ipinakalat. So ngayon, atin itong ididibang itong gonggong na to kasi sumusobra na mga kababayan. At sana no sa taga NBI, ito ay aksyonan nila. Kasi ito mga fake news pages na to, kapag hindi sila sasampulan mga kababayan, lagi nila itong gagawin. Sabi dito ni Jason sa, humihingi po ako ng dispensa sa lahat ng nakasubaybay dito sa aking pahina. Hindi ko mapagbibigyan ang inyong kahilingan na kilalanin ang sinasabing Pilipina na bit-bit ng mga pulis ng LAPD na mga kababayan, Beverly Hills North Police Division. Mayroon po siyang kahawig sa pangangatawan, kilos at paglalakad pero hinihintay ko yung opisyal na tugon ng mga may kapangyarihan sa Los Angeles County sa tunay niyang pagkakakilanlan. As soon as we get this information, we will most definitely share it with you. Thanks. So meron siya pinakita dyan sa baba mga kababayan na merong babaeng hinawakan ng 2 pulis, naka-red, at saka meron pong itim-itim yung design ng kanyang sinuot mga kababayan. So kung titingnan natin, base sa sinabi ni Jason sa, kasi nga meron siyang binanggit doon na LAPD mga kababayan, Beverly Hills North Police Division. Alam natin kung sino doon yung nag-imbestiga sa issue ni Paulo Tantoco mga kababayan or doon sa insidente ni Paulo Tantoco. Diba yung taga Beverly Hills? So ngayon, ipinahiwatig niya na parang si Efelisa daw itong dinakip mga kababayan. So ito ring mga gonggong na mga Didi supporter syempre tuwang-tuwa naman at saka binigyan lang dito ng kahulugan na si Efelisa daw yung dinakip mga kababayan. Sabi pa dito,
Itago muna siya sa pangalang Lisa daw mga kababayan. O di ba gunggong talaga? Tapos sabi pa dito ni Mariano, so the drunken frog missing in action. Sabi pa dito, paano yan? Meron daw nagipag-closed door meeting doon sa ASEAN looking man at gray hair sa supervisor ng LAPD at may initials na JR daw mga kababayan. Sana uusad ang kaso. Sabi pa dito ni Manuel Tamares Cabrera, dinownload ko itong pic na to and I open it on another image enhancer. Lumabas ang klarong ginang. Siyang-siya nga at wala ng iba. So kanilang iniisip, ito daw sa picture na to, nandito sa picture, si Efelisa da makabayan. Diba? Yan iniisip agad ng mga DDS. Kasi gusto talaga nila na makulong si Efelisa makabayan. Gusto nila, according sa kanilang iniisip, na gusto nilang pananagutin si Efelisa doon sa pagkamatay ni Paulo Tantoco makabayan. So ngayon, ididebunk natin yan. Itong gunggong na to, ito si Jason sa fake news talaga eh. Kasi yung picture niya makabayan, nalalaban natin na yan na po ay ating pinag-usapan how many months ago. Yung time pa po, that is March yata yun, if not mistaken. Kasi nga itong picture na to, kapag pag-usapan nila, si Efelisa, ginagamit nila lagi yung picture niya makabayan. At yan na po ay ating na-debunk noon. Kasi yung picture na makabayan, yan po ay kuha doon sa Georgia, doon sa Atlanta makabayan. Kasi itong balita na to, ito daw si Senator Nikema Williams makabayan, siya ay inaristo sa Capitol Police during a protest over election ballot counts sa rotunda of the State Capitol building last Tuesday, November 13, 2018 makabayan doon sa Atlanta. O di ba matagal na ho yung picture na yan? 2018 pa ho yan. Panahon yan ni Digong makabayan. At para pamukhain dito na si Efelisa, ginblur nila yung mukha. Di ba? Gunggong talaga eh. So, bakit lumabas na naman po ulit itong picture na to? For example, dito sa vlog ni Jay Guevara makabayan, naalala ba natin si Jay Guevara? Di ba? Nag-vlog rin siya tungkol doon sa bagong revelasyon daw na ginawa ni Den Chase makabayan. At ang kanyang ginamit na picture, the same rin, yung senator doon sa Georgia or sa Atlanta makabayan. Kasi yun ay nagprotesta, so siya ay inaristo doon sa Atlanta. The same rin na picture ang ginamit. So bakit yan nabuhay ulit, Sir Ivan? Kasi merong latest na video, ito si Den Chase, na daw merong isang government officials na pumunta doon sa Beverly Hills Police Department para makiisyoso or merong ginawa doon sa base ito sa kaso ni Tantoco makabayan. Meron dang umipal doon. At meron silang initials na inilabas JR da makabayan. Kung sino yan, sa tingin ko, mamaya pag-usapan natin yan. But before that, ipapakita ko muna sa inyo itong video ni Den Chase makabayan. For more details, let's watch this. Magandang araw po sa ating lahat. Isa po itong major update po sa kaso ni Paulo Tantoco. If you remember po, way back first week of April, according to my source, there were Asian-looking men po na pumunta po doon sa BHPD and had a closed door conversation or had a closed door meeting with the supervisor or the head of the department. And almost an hour po na meeting po doon, that was when they announced that the case was going to be superseded and will be handed down to a higher investigative team. And I believe it was around the same time na nilimit na po nila mag-release po ng any information about what's going on with the case. And nakausap ko po kasi kanina po ang source ko, and he positively ID'd one of the person who had a meeting with their supervisor. Ito po, pina-describe ko po sa kanya, puti po ang buhok, and Asian looking. And may nag-google po ako na picture at ipinakita ko po sa kanya. And my source positively ID'd JR. I'm not going to say the complete name because I'm not allowed to. But the initials of the person who went there po sa BHPD and had a conversation or a closed door meeting with their supervisor has an initial of J and R. Grabe, no? Ang gobyerno mismo ang pumunta doon. Ang kakapal talaga ng mga mukha nyo. Grabe. Ginagamit nyo ang resources ng Pilipinas para lang maprotektahan yung sili sa tanas niyang hayop kayo. Hayop kayo.
Mga baboy kayong lahat. Baboy ang presidente, baboy pang first lady. Ang kakapal ng mukha. Grabe. So yun na nga po. Gobyerno po natin mismo ang pumunta po dito para i-shut po ang investigation. I don't know what happened. I don't know what kind of conversation they've had there because according to my source po, it was a closed door meeting. So there were definitely negotiations that were done. Nakakasuka na. God save the Philippines. Mas nakakasuka kayo din, Chase. At ikaw ang mas mukhang baboy dito. Magkano yung kontratang nakuha mo galing kay Maharlika? Diba ikaw ay kinontrata, ikaw nga ay pinuntahan ni Maharlika, tapos meron kayong signing of contracts. O, diba? Ganyan ang gawain ninyo kasi nga naubusan na sila ng bala, mga kabayan. Yan po yung sinasabi ngayon, diba? Yan naman kasi ang nakikita natin na sila ay naubusan ng bala para matakpan yung issue ng Supreme Court, mga kabayan, na ginawang ang desisyon nila na unconstitutional yung articles of impeachment dito kay Sara Duterte para yon matabunan kaagad, gumawa na naman sila ulit dito ng fake news, mga kabayan. So according sa kanila na meron dang pumunta doon sa Beverly Hills Police Department, JR daw yung initial, mga kabayan. At ito ay isang government officials nakipag-close door daw sa kapulisan. Sino kaya yan, Sir Ivan, ang kanya tinutukoy? Para sa akin, mga kababayan, no? Para sa akin, hindi yan si Remulla, kundi itong nagangalan ang ating ambasador ng Pilipinas or ambasador doon sa US, mga kababayan. Philippines Ambassador to the United States, si Jose Manuel Romualdez. Diba sabi nila JR, Jose Romualdez, mga kababayan, kasi siya ay Philippine Ambassador to the United States. So kung totoo ang sinabi ni Dean Chase, mga kababayan, na merong mabuting buhok pumunta doon sa Beverly Hills Police Department para makipag-close door meeting sa taga-police tungkol daw dito sa issue ni Tantoco, mga kababayan. Well, probably, Dean Chase, kung siya man ay pumunta doon, siya ay nagkuha or meron siyang kinuha na information kasi nga siyempre yung namatay Pilipino yun eh. Trabaho or duty na isang government officials, lalo na isang ambasador dyan, Philippines Ambassador, dapat sila ay kukuha ng information doon at para meron silang ma-record. Hindi ibig sabihin na siya ay pumunta doon sa Police Department ng Beverly Hills para lang itampered, para lang ibahin yung balita. Walang ganyan. Kilala natin yung US, mga kababayan. Kung ano ang kanilang nakikita base sa kanilang nakalap na ebidensya, yun talaga ang kanilang ibabalita, mga kababayan. Wala silang ikaw man ay isang asawa ng isang presidente, ikaw man ay isang vice-presidente, ikaw man ay isang senator ng Pilipinas. Walang ganyan sa US. Kundi ibabalita talaga nila kung ano ang kanilang nakuhang ebidensya, mga kababayan. So kung bakit pumunta siguro itong si Jose Romualdez doon sa office ng Police Department, mga kababayan, sa Beverly Hills, malamang siya ay nagipag-usap, nanguha siya ng information doon for documents para idokumento nila yung nangyari doon sa ating kababayan na si Paulo Tantoco Chase. Ganyan yan, walang ibang ginawa doon si Jose Romualdez. Diba? Binigyan talaga nila ng mga pangit na meaning, mga kababayan. Eh syempre naunguha kasi sila na mga pwedeng ibabalita nila or pwedeng ikapapanira nila dito sa first couple. Yan naman kasi kanilang goal, 'di ba? Maghahanap sila dito na pwedeng magamit nila ikakapanira dito sa first couple, mga kababayan. So sa panahon nito, itong si JR daw na initial ang kanilang ginagamit. O 'di ba? Gonggong talaga eh. So yan ang kanilang goal, mga kababayan, para lang manira. Pero what effect yan? Kasi alam ho ng taong bayan kung ano ang pakay ng mga DDS vlogger at saka yung mga DDS supporter, mga kababayan. Walang iba kundi sisiraan lang ang first couple, sisiraan lang ang gobyerno ni PBBM. Kasi gusto nilang maupo itong si Sara Duterte, mga kababayan, in a shortcut way. Diba? Booking na booking sila. Tapos itong si Jason Sa sumakay kaagad, no? Dito kay Dean Chase, sumakay kaagad dito sa inilalabas na mga fake news, mga tampered na mga document galing sa mga DDS, fake news peddlers na mga vlogger, mga kabayan. O, diba? So ngayon, forward tayo.
Pag-uusapan natin mga kababayan, ito ring nangyari dito kay Harry Roque. Alam na natin nangyari kay Roque. Si Roque isinusuka na ngayon ni Digong. Kasi maraming ginawa itong si Roque kapalpakan at saka pangingialam dito sa kaso ni Digong mga kababayan. Diba? Nag-decide na ho dito. Nag-decide na kasi itong Team Duterte na itong si Roque ay bawal na siyang mangingialam dito sa kaso ni Digong. Bawal na siyang mangingialam dito sa ginagawa ng abogado ni Digong na itong si Kaufman mga kababayan. At siya na ay pinapauwi na sa Pilipinas mga kababayan. At mismo nagsabi niyan itong si Digong daw according sa abogado ni Digong na si Kaufman mga kababayan. Bakit sila humantong dyan? Kasi nga mga kababayan ko, kung napansin niyo, di ba, lagi pong nasisiraan ngayon yung mga DDS. Kaya nga nangyari, DDS versus DDS. Nagsiraan ngayon itong team nila ni Roque versus team dito. Nila, di ba, nila ni Hanilet, team nila dito, yung tinatawag nila na Alpotera. Nagkahiwalay ngayon ang mga DDS mga kababayan into 3. Yes, you heard it right. Into 3, nagkahiwalay sila. Yung grupo ni Hanilet, yung grupo ni Alpotera, at grupo ni Maharlika plus ni Roque mga kababayan. Nagsisiraan na lahat. So, napiktuhan dito, itong si Digong. Sa nga, pinapauwi na itong si Roque kasi nga alam natin, itong si Roque mga kababayan, walang ibang ginagawa yan. Yan na naman kasi ay sumiksip, dito ay sumisiksik at saka sumipsip dito sa mga Duterte kasi nga nagbabakasakali siya na siya ay poprotektahan dito at saka poprotektahan rin dito ng mga DDS supporter dahil sa kanyang kaso sa Pilipinas. Siya ay nagbabakasakali na protektahan siya ng mga Duterte mga kababayan. Ang ibig sabihin, ginamit lang niya ang mga Duterte dahil sa kanyang mga kaso mga kababayan. Pero ngayon, siya na ay isinusuka ng Team Duterte. Pati rin itong si Hanilet mga kababayan, di ba? So narinig na ho natin sa balita. Ito ay kalat na since noon, alam nyo since noon pa ito, pero hindi kasi kumpirmado. Hanggang sinabi na ni Roque mga kababayan. Kasi nung sinundan ko, yung pinag-usapan nila ni Alvin Anturisa mga kababayan versus Maharlika, nabanggit kasi doon ang pangalan ni Hanilet. Na daw itong si Hanilet mga kababayan, meron na siyang parang meron siyang perimeter or pinagbabawalan na siya na bibisita ni Digong doon sa kanyang detention cell o sa loob ng dahig mga kababayan. Pinagbabawalan na. At according dito sa balita, Hanilet barred from visiting Duterte in ICC detention. So, ano kaya ang rason, Sir Ivan, kung bakit si Hanilet nadamay? Kung bakit si Hanilet pinagbabawalan na ngayon na pupunta o bibisita doon kay Digong sa loob ng kanyang detention cell? Siguro ha? Nalaman na siguro ni Digong ang tungkol kay Hanilet at saka kay Philip Salvador. Siguro lang. Or baka nalaman na ni Digong ang tungkol dito kay Bongo at saka Hanilet. Siguro lang. Pero mga kababayan ko, base sa aking pag-iimbestigasyon, meron kasing sinabi itong si Hanilet tungkol dito kay Attorney Kaufman. Diyan nag-umpisa ang kanilang awayan. Doon kasi nag-umpisa ang awayan ni Alvin Tourism versus Maharlika / Harry Roque mga kababayan. Doon nag-umpisa dahil dito kay Attorney Kaufman. Kasi ang sinabi daw dito ni Hanilet mga kababayan na daw itong si Attorney Kaufman hindi daw ito bumibisita o hindi daw ito laging bumibisita doon kay Digong sa loob ng dahig mga kababayan. Di ba yan po sinabi? According dito sa sinabi ni Kaufman, these are baseless claims circulated by petty-minded and self-interested individuals who have a reason to vilify the defense. We visit the former president on a daily basis. These statements are rumors, are malicious lies. So ngayon, inakusahan dito ng team ni Hanilet na hindi daw itong si Kaufman, hindi daw ito bumibisita lagi doon kay Digong. So yan ang ipinakalat ni Hanilet mga kababayan, pati ng team Hanilet. So babasahin mo natin. Sabi ba dito ng mga nag-comment doon sa baba ng balita mga kababayan, baka nahuli ng CCTV at ng jail officer na nagbingbangan daw. At noon, malapit na sa Rurok, pinigilan sila ng jail officer. Nahuli daw itong si Hanilet mga kababayan
Nagbimbangan daw. sabi niya, bawal siguro hindi legal wife. Siguro, ayon na umpisa na talaga ng laglagan. Sila naman kasi ang naglaglagan to mga kababayan. Tas according kasi dito sa ibang mga DDS supporter, base doon sa mga comment ng kanilang mga supporter mga kababayan, meron daw kasing attitude itong si Hanelet na hindi nagustuhan ng ibang team mga kababayan. Kasi nga mahilig siya dito. Meron siyang ginagawa na parang meron siyang ginagawa dito sa kanilang mga supporters na pinapahulan niya mga kababayan. For example, sino tong attorney na to na hindi bumibisita lagi dyan sa dahig? Parang nilaglag na ito si Roque. Parang ganun mga kababayan, gumagawa siya dito ng istorya na hindi magugustuhan ng pamilya Duterte o ng team nila ni Maharlika at saka ni Roque mga kababayan. Okay, so babasahin muna natin itong mga comment ng kanilang mga supporters. Ingot din niyang si Hanelet. Pinapahula pa mga supporters, Hindi kung siya allowed, sana nasa labas man lang nakikisimpatya. Correct, simula nakipagkaibigan kay Mother Dragon, si Mother Dragon, yon si Maharlika mga kababayan. Kasi ang tawag nila kay Mother Dragon, tawag nila kay Maharlika si Mother Dragon or Manang Kanor mga kababayan. Sabi daw dito, correct, simula nakipagkaibigan kay Mother Dragon, umiba na din ugali niya. So, nilaglag na nila dito itong si Hanelet mga kababayan. Tapos sabi pa dito ni Jen E. May, si Hanelet mismo nagsabi habang kausap si Tatay Digong na hindi niya nakikita ang lawyer niya. O diba? Yun mga rumor na kumakalat galing kay Hanelet mga kababayan. Tapos reply dito ni Liza Garcia, hindi po sila pwedeng magsabay lawyer at bisita. Madalas morning ang mga abogado ni PRRD. Alam niyo mga kababayan ko, dito kasi sa mga DDS hindi gumagamit ng critical thinking. Diba dalawa ang hinire na abogado ni Digong? Yung una, itong si Attorney Kaufman, which is ang kanyang monthly 150 million pesos. Itong si Kaufman, meron po siyang gin-refer kay Digong para magiging partner niya mga kababayan. Dito sa kaso ni Digong, merong isa. So ang ibig sabihin, siguro kung hindi nakikita ni Hanelet itong si Kaufman mga kababayan doon sa loob ng dahig, siguro mayroong isang abogado na puntahan doon. Siguro pag ganun silang dalawa, kasi dalawa ang abogado ni Digong mga kababayan. Pero kahit ano pa man, ito ang nangyayari, naglaglagan na sila lahat mga kababayan. O, diba? Sila dito ang nakakarma kasi puro sila paninira mga kababayan. Puro naman kasi sila paninira dito sa pamilya Marcos. So ngayon, sila ang hinabol ng karma. So ang problema dito, ang naiipit dito, itong si Digong. Mas lalong hindi makakalabas si Digong sa kanyang kulungan mga kababayan. Kasi nga pati ang kanilang mga followers nawala na kasi ngayon ng pag-asa. For example, dito sa sinabi ni Moni Lee Ponce de Leon, sinabi ko na to last time sa ibang wall. Kahit si Attorney Kaufman, wala rin siyang magagawa. Buong Western government system ang kinakaharap ni former President Duterte. Hindi lang yan, nag-iisang ICC. Maintindihan ko pa if gusto nila magbigay ng false hope, pero ang need talaga natin, milagro mula sa Diyos. Magkakampi ang Dutch government, US government, NATO, etc. Iyan ang kinakaharap ni former President Duterte ngayon, ang buong Western governmental system. O diba nawala na sila ng pag-asa mga kababayan? So dapat na talaga walang pag-asa sa Digong kasi grabe ang kanyang kaso mga kababayan at marami hong mga ebidensyang inilata galing sa mga witnesses, sa mga biktima versus dito kay Digong. Diba ang daming mga ebidensya mga kababayan versus kay Digong. Kaya itong si Kaufman, nawala na rin ito ng pag-asa dito kay Digong. Kasi nga diba lately mga kababayan, meron sinabi si Kaufman na ang tanging pag-asa lang daw nila ay pupunta si Kaufman doon sa Malacanang at kakausapin niya itong si PBBM. Diba yan po sinabi ni Kaufman mga kababayan? I think that is 4 days ago if I'm not mistaken. 4 days ago or 3 days ago yata yon. Gusto niyang pupunta sa Manila. Gusto siyang pupunta doon sa palasyo at kakausapin niya si PBBM or ang pamilya Marcos mga kababayan tungkol dito kay Digong. Kasi yan ang daw ang tanging pag-asa.
Nung narinig yan ng team ni Maharlika at saka ni Roque, galit na galit sila. Diba galit na galit itong si Maharlika? Binanata nila itong si Kaufman makabayan na walang kwenta daw. Walang kwenta, ang mahal pa nga daw ng bayad dito. Pero mukhang walang pag-asa si Digong daw na makakalaya makabayan. Kasi hingi na ng tulong sa government officials ng Pilipinas, sa ating Presidente makabayan. So dito pala nakikita natin na walang kwenta at sayang lang talaga ang ibinayad ng pamilya Duterte dito kay Kaufman makabayan. Kasi nakita na niya sa mga ebidensya galing sa mga biktima at saka sa pamilya o sa mga witnesses na mahirap talaga malusutan ni Digong ang kanyang kaso makabayan. Correct if I'm wrong, mga DDS. Okay, so before tayo magpapatuloy mga kabayan, syempre i-greet muna natin ng belated happy birthday sa bunso ni Arnold Galagaran. That is last July 29 mga kabayan. So belated happy birthday. And also syempre i-greet natin ng happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday. And also syempre hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also syempre i-acknowledge natin ating mga kababayan, ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating top 5 commenters. Okay, so nandito sa ating listahan, nandyan si Sampaguita, meron siyang 38 na mga comments. Nandyan rin si Paul Magalong, meron siyang 22 na mga comments. Rex Alisna, meron siyang 16 na mga comments. Nandyan rin si Alicia, meron siyang 14 na mga comments. Uzay Neti, meron siyang 13 na mga comments. Okay, so anyways, pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang snacks na si Ivan. Thank you so much kay Ma'am Nora Fernando Official na bigay sa atin ng 2 British pounds. Thank you so much. At syempre i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Aurora David, Livina Carbonel. Nandyan rin si Leonardo Blue, Delia Tesorio, Bing Balyada, Trening Lozano, Aluna Fernandez. Nandyan rin si Terhata Pagaryungan, Haitsu Jemmy Comlat, Nikki Mariano, Josefina Fariñas. Nandyan rin si Emmy Mapalad, Delia Nacion, Ginaro Docosen, and Haitsu Nonoy Florin Hills from Mandawi City of Cebu. Okay. So makabayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ito na po yun. Ayaw na ng mga Duterte at ng kanyang mga abogado kay Harry Roque. Parang pinagtutulo ka na si Harry Roque. Ang sabi nila, umuwi ka na lang ng Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. Ang dating sa mga Duterte at kanyang abogado, nakakagulo na itong dating spokesman Harry Roque. Pakinggan po ninyo itong balitang ito. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Kesyo sinubukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa rin ng buong defense team. Nang malaman pa raw ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw interesado sa kanya sa Duterte o kahit sino sa kampo nito. Huwag nga raw makialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niya mga gusot. Pero syempre, palaban si Roque. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan na sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Wala rin daw siya mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Hindi naman talaga totoo na ako'y natihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahing talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Inamin din ni Roque na ginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte, pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Pag sinabi ko kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman.
Lahat daw ng ginagawa niya ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Sabi niya, hindi ito crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier ng mga Duterte ay ang makabalik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Yan nga eh. So, di ba pakikialam na nga yun? Ang diskarte ng mga abogado ni Duterte na si Coltman at iba pa ay yung legal issue. Itong pagpapauwi, di pakikialam yun. Di ba inamin na ni Roque doon sa maraming kanyang inilalabas na mga vlog? Na marami raw siyang idea at ginawa at sinabi hindi daw siya pinakinggan. O di pakikialam nga yun. Ngayon, nagsalita na yung kampo ni Coltman na puro ka pakikialam, di nakakabuti. Tapos yung pala ngayon lang tinalaman, nag-file pa pala siya. Nagbalak pa siyang idemanda yung Dutch government. Aba, delikado mo. Didemanda mo yung gobyerno may control sa ICC dyan sa The Hague at kung saan nakakulong si Duterte. O, di ba? Kalokohan talaga yun. Nang malaman ng kampo ni Duterte, sandali. Wala kaming kinalaman dyan. Kaya daw yung abogadong nag-aasikaso ng kaso, hindi na kinontak dahil sinalaman, pugante na raw si Roque sa Pilipinas. O, kita mo. Tama si Panelo. Ang nagpahamak kay Harry Roque yung sobrang kadaldalan. Kasi araw-araw nagbablog siya kung ano-anong mga sinasabi niya dun sa The Hague, kung ano-anong mga nangyayari kay Duterte, kung ano-anong mga sinasabi niya sa ating administrasyon, ay lahat naman pala garbage yan. Hindi nakakatulong kay Duterte. Hindi na nga siya kinakausap. Sabi, alam ba ninyo na mula nung makulong si Duterte noong March 11, umalis dito, March 12 doon, nakulong, ni Anino, hindi nakikita ni Harry Roque si dating Pangulong Duterte. Hanggang doon lang sila sa labas, nagrarally. Hindi siya pinayagan ng security at hindi inirekomenda ni Sara Duterte na siya makita ng personal ng kanyang ama. Walang nakikitang hindi immediate family si Duterte mula ng makulong. Yan ang policy ng security ng The Hague. Tapos ang ingay-ingay ng mga vlogger nila, ng mga abogado at politiko na pupunta sa The Hague, wala namang nangyayari. Si Robin Padilla, ilang beses na bumalik doon. Si Aimee at saka si Sara, ilang beses na. Buti pa si Sara, nakakausap yung kanyang ama. Si Aimee, hindi rin. Naging super alalay lang at bodyguard sila ni Aimee, ni Sara. Yan ho yung nangyayari doon. Hindi tayo nakikialam, ipinabalita ko sa inyo, kasi ito si Harry Roque, si Aimee, si Robin Padilla, o yung mga DDS senador, pag nagsasalita, akala mo may kontak kay Digong Duterte. Akala mo nakakausap nila si Duterte. Akala mo meron silang alam sa nangyayari. Hindi. Ang totoo, si Coltman lang, yung abogado, at saka ang mga Duterte ang nakakaalam ng nangyayari. Yung nasa labas, yun ay mga amoyong lang. Yun ay mga tagatahol lang. Mga nagpo-forecast lang, nagpapainit lang at ginagalit lang yung mga Pilipino dito sa abroad, pero hindi naman totoo yung kailang sinasabi. Kumbaga sa irrelevant, kumbaga sa mga abogado, irrelevant yung sinasabi ni Roque at ng iba pang abogado kasi wala silang personalidad doon sa kaso. Si Coltman ang merong authority sa lahat ng diskarte. With former President Duterte. Yun po ang totoo. Anong advice? Umuwi ka na lang, Roque, hindi ka nakakatulong, nakakasira ka pa. Yan namang mga DDS dito at sa abroad, tuwan-tuwa kay Roque dahil ang dami sinasabi ni Roque. Lahat naman pala suntok sa buwan. Lahat pala naman ay pangarap, panaginip, speculation, walang authority. O ano ngayon? Nagkalabasan na. Matagal nang tahimik si Atty. Coltman, pero nakikiramdam ngayon, nagpa-interview at sinabi na niya, nakakagulo, nagpapagulo lang, hindi nakakatulong si Harry Roque sa kaso. Ganon matindi. Yan ay hindi fake news. Si Roque walang gagawin kung hindi mag-deny. Hindi naman niya aaminin siya ay madaldal. Hindi naman niya aaminin siya ay walang na itutulong. Ang pinipilit niya sa sarili niya ay siya magaling, international lawyer, siya ay may malasakit, siya ay totoong nagmamahal si Duterte. Hanggang doon lang yun. Yung lahat na sinasabi ni Roque, hindi yan, walang pakialam ang korte dyan. Walang pakialam dyan ang ICC. Yan ang totoo. Pero ito, hindi ito may ipapaliwanag at hindi kayang ipaliwanag ng mga DDS vlogger at supporters. Kasi hindi nila alam siguro yun. Pangalawa, takot sila. Ayaw nilang magalit si Roque sa kanilang tuluyan kasi si Roque maraming alam sa kanila. Sa totoo lang, si Roque ay maraming alam sa DDS vlogger. Si Roque ay maraming alam sa loob ng mga Duterte. Kaya hindi rin nila mabanatan si Roque. Kaya hindi nila matapik ang mga pinagagawa ni Roque kasi takot silang mabalikan nitong madaldal na dating spokesman, abogado Harry Roque. Pero ngayon, nagsalita na yung kampo, Chief Legal Counsel, yung abogado mismo na si Coltman, Attorney Nicolas Coltman ni Duterte, yan ang inyong paniwalaan. Garbage
ang mga galaw at sinasabi ni Harry Roque. Pero siyempre, pamacho ang dating. Hindi naman ako nakikialam. Pero sa kanya rin mga vlog, ang dami niya sinasabi. Pagod na raw siya. Ang dami raw niya sinabi at ginawa. Hindi daw siya pinakikinggan. Wala daw galaw ang mga Duterte. Wala rin galaw ang mga DDS. O di ba? Nakialam ka. Nag-try kang makialam. Hindi ka lang pinakinggan. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi ka nakikialam. Ay sinabi na nung kampo ni Duterte, yung pakikialam mo, nakakasira lang. Delikado pa sa kanyang kliyente. Naloko na. Ayan po ang totoo, hindi yan fake news. Ang magsasabi ng fake news, itong isyong ito, sarado ang isip. Kasi tanga. Sarado ang isip, kasi bobo. Kung sino yon, alam mo na yon kung sino ka. O, di ba? Anyari, naloko na. Yan ang nangyari kay Roque. Naloko na. Nakatawa talaga eh. So yan, ngayon ang nangyari, hinabol si Roque ng karma makabayan. Dahil kasi sa kanyang pang-aasar, pamabalahura, di ba, pang-aapak sa pagkatao ng pamilya Marcos, na lagi niyang kinakanta, sabi niya, di ba, bangag, bangag, ngiwi, ngiwi, butod, butod. O sino ngayon ang nakarma, Roque? Diba, ikaw, kawaway, isinusuka na ni Digong. So nga makaban ko, alam natin, itong si Roque, mahirap yan kalabanin na pamilya Duterte. Or mahirap yan kalabanin na mga DDS vlogger. Kasi si Roque, marami yang alam na sekreto dito sa pamilya Duterte makabayan. Kaya nga 'di ba doon sa vlog ni Maharlika, napansin niyo ba? Sunod-sunod ngayon 3 na yata or 4 na vlog ni Maharlika. Ang binanato nila dito itong si Kaufman. At hindi daw sila naniniwala sa sinabi ni Kaufman na ayaw na daw or pinapauwi na ni Digong itong si Roque sa Pilipinas makabayan. Ayaw nilang maniwala. As long as hindi daw nila maririnig na si Digong mismo ang nasabi niyan, hindi sila maniniwala makabayan. Pero ako, naniniwala ko kay Kaufman. Kasi walang kwenta yan si Roque at hindi yan nakakatulong kay Digong dyan sa Netherlands makabayan. Dumagdag yan sa problema ni Digong. Kasi itong si Roque, madaldal yan. Palagi yang nadudulas kahit ano-ano na lang sa mga sinasabi na nakasira sa pamilya Duterte. Pati yan nangyari dito kay Hanilet makabayan. Dahil rin po yan kay Roque sa kanyang kadaldalan makabayan. Pati si Hanilet nadamay, di ba? Dahil sumakay si Hanilet sa mga katarataduhang ginagawa ni Maharlika at saka ni Roque makabayan. So ang ginawa ni Hanilet, di ba? Meron pa siya mga parang question and answer. Meron siyang ginawa dito na parang hula portion makabayan tungkol doon kay Attorney Kaufman. So si Kaufman nagsumbong doon kay Digong, nagalit si Digong. So si Digong hindi na siya nadalawang isip na meron siyang binigay na restriction dito kay Hanilet kasi alam na ho ni Digong ang ginagawa ni Hanilet makabayan. Malamang sa malamang nakaabot na doon kay Digong yung ginagawa, yung makamakalat na mga sabi-sabi tungkol daw kay Bongo at saka Hanilet or tungkol daw kay Philip Salvador at saka kay Hanilet, di ba? At saka mas lalong tumaas yung pagdududa, mas lalong umiinit yung pagdududa ni Digong kasi nga hindi nadadalawang isip na ibenta ni Hanilet yung bahay nila na luma makabayan. Mas lalong nagdududa itong si Digong. So yun na nga, nag-decide na itong si Digong na binagyan na ng restriction itong si Hanilet, bawal na siyang bibisita doon sa loob sa dahig makabayan. O di ba nakakatawa talaga eh. So ngayon, ito ang palusot ni Roque makabayan. May statement po na ayon di umano kay Attorney Kaufman na mas gusto na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik ka na sa Pilipinas, harapin mo yung mga kaso mo doon. Ano po reaction niyo doon? Well, unang-una po, no? Nagtataka ako na nabanggit yan ni Mr. Kaufman kasi ang sinabi ni Kong Pulong, wika daw ni Tatay Digong, pag siya'y makalabas, akong unang-unang taong hanapin niya. Nais kong makita niya ako dito sa dahig kung siya man ay makakalaya. Pangalawa, pagpasensyahin na po, pero ako po'y may isang salita. Sinabi ko po na hindi ako aalis ng dahig na hindi kasama si Tatay Digong. Paninindigan ko po yan. Kalat ka rin na nila ako kung gusto nila paalis dito sa dahig, pero hanggang hindi kasama si Tatay Digong, di po tayo aalis sa dahig. Kasi ang tanging pag-asa lang dito ni Roque mga kabayan para malusutan niya ang kanyang mga kaso at para siya ay maproteksyonan ng mga Duterte, ang mga Duterte lang. Diba? At saka nung sinabi yan, Roque ni Pulong, na kapag makakalabas daw itong si Digong dyan sa dahig makabayan, ang una-una niyang gusto makita, ito lang si Roque.
Sinabi lang niya ni Pulong para i-good time ka lang, Roque. 'Di ba? Para i-good time ka lang. At saka siguro nasabi yan ni Digong noon doon kay Pulong nung wala pang nakalabas o wala pang nakaabot na mga sabi-sabi doon kay Digong na base ito sa mga ginagawa mong kalokohan dyan sa labas ng dahig. Siyempre, walang ibang choice itong si Digong kundi mag-trust lang sa kanyang abogado, mga kabayan. Kasi una-una ang mahal ho ni Kaufman. 150 million pesos yan, mga kabayan. So dapat mag-trust siya. At walang iba siya ditong pagkakapitan sa kanyang kaso, siyempre ang kanyang dalawang abogado lang. So dito siya maniniwala sa kanyang abogado versus sa kanyang pamilya, mga kabayan, na walang ginagawa sa labas ng dahig, puro lang pandadaldal, puro lang paninira, puro lang katarantaduhan ang ginagawa, mga kabayan. Correct if I'm wrong, DDS? O, di ba walang choice yan si Digong? So anyways, kasama rin natin si Mila, nandyan rin si Weng Morales, Jocelyn Flores, Lai Trabon or Irabon, hi to David Kian, si Rocabo, nandyan rin si Alicia Dopaya, hi to Lorena Fajardo, hi to M.E. Belma Micabalo, Eliza Cañete, Idi Calalo, nandyan rin si Marilyn Ortiguero, Coli Romas or Coli Omas, hi to Leon Sio Jr. Caga, nandyan rin si Gregorio Jr. Salgado, Brian Baltasar, isyatat natin si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argelias, and Derek William Mayo. Okay, so makabahan ko, before tayo pupunta doon sa ating part 2 ng ating vlogs, kasi sa ating part 2, makabayan, siyempre, madidibang pa rin tayo ng mga fake news na ipinabakalat ng mga DDS. Ang dami talaga siyempre, mandibang tayo, makabayan. At meron po tayong pipitikin sa tenga na mga congressman. And also, meron po tayong pasabog mamaya, mga kabayan, okay? Doon na po yun sa ating part 2. So dito muna tayo sa dulo ng ating vlog, mga kabayan. Ipapakita ko muna sa inyo, ito good news. Ito ay tungkol doon sa SSS mga pensioners, mga kabayan. Di ba merong good news? Sinabi si PBM na meron pong 3 years increase sa pension ng SSS, mga kabayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Hello SSS pensioners! Oy, may good news tayo sa ating mga pensioners dyan. Sa lahat ata ng video ko regarding SSS guys, ito ang pinakamagandang balita para sa inyo. Dahil magkakaroon po ng 3-year pension increase ang ating lahat ng SSS pensioners. Yes, magpapatupad po ang SSS ng isang landmark na pension reform program simula ngayong September 2025 na. 3 taong pagtaas sa mga pensyon para sa lahat ng mga pensioner ni SSS. Ngayong effective September 2025, magkakaroon ng increase. September 2026, magkakaroon ng increase. At September 2027, magkakaroon ng increase. Kaya tinatawag po siyang 3-year increase pension sa inyong mga pensioners. Ngayon, magkano naman po ito? So, tingnan nyo po dito guys. Ngayong September 2025, for pensioners as of August 31, 2025, ang ating mga retirement and disability pensioners ay magkakaroon po ng 10% increase sa inyong monthly pension. Ang ating mga death or survivor pensioners naman ay magkakaroon ng 5% increase. Malinaw? At pagdating naman po ng September 2026 next year, ang additional 10% increase ulit para sa ating mga retirement and disability pensioners. Tapos, meron na ulit additional 5% increase para naman sa ating mga death or survivor pensioners. Ngayon naman, pagdating ng September 2027, magkakaroon ulit ng additional 10% increase ang ating mga retirement and disability pensioners, additional 5% increase para sa ating mga death or survivor pensioners. Kumbaga po, after 3 years, 2025, 2026, 2027, after 3 years, ang pension nyo guys, ang total ng increase sa pension nyo ay approximately 33% para po doon sa retirement or disability pensioners
and approximately 16% naman ang itinaas para doon sa ating mga death or survivor pensioners. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng example. Pakita natin ang example table ni SSS sa computation sa increase. So dito guys, makikita nyo itong type of pensioner. May minimum, may average, may highest. No, itong minimum, ibig sabihin, yung mga pensioner to na minimum lang yung pension nila, no, mababa lang. Example dito sa minimum guys, retirement. For example, as of today, as of currently, no, ang iyong monthly pension ay 2,200. So dahil may increase po na magaganap on September 2025, ang iyong 2,200 ay magiging 2,420. Tapos pagdating ng September 2026, tataas ulit. Magiging 2,662 pesos na siya. Pagdating ng September 2027 ay magiging 2,928.20 pesos na siya. So, ibig sabihin po, ang increase na nangyari sa'yo ay 728.20 pesos pagdating ng 2027. So, ang itinaas mo sa iyong pensyon ay 33.10%. Nag-gets nyo? Ngayon, mag-example tayo dito naman sa average, medyo mataas ang monthly pension with SSS. Example dito, kung nasa average ka, tapos retirement ka, ang iyong currently, ang iyong monthly pension ay 5,120.20 pesos. Ibig sabihin po, effective ngayong September 2025, magiging 5,632.22 pesos po yan. Tapos pagdating ng September 2026, magiging 6,195.44 ang iyong monthly pension. At pagdating ng September 2027, yan ay magiging 6,814.99 pesos. So in total, ang naging increase mo hanggang 2027 ay 1,694.79. So tumaas po siya ng 33.10%. Ngayon punta tayo dito sa highest examples. Ibig sabihin ito na yung ang tataas ng kanilang monthly pension with SSS. So example natin sa highest retirement. Kung currently ang iyong monthly pension with SSS is 22,137.25, ibig po sabihin, ngayong effective September 2025, magiging 24,350.98 yan. Pagdating ng September 2026, magiging 26,786.07 at pagdating ng September 2027, yan ay magiging 29,464.68. Kumbaga, meron ka pong total increase na 7,327.43. So good news po ito guys para sa inyong mga SSS pensioners. Yung amount nga lang ng increase guys ay nakabase kung gaano din kalaki ang iyong monthly pension. Okay, so di ba good news mga kababayan, talagang pataas ng pataas ang makukuha natin na pensyon every year. Starting yan sa September mga kababayan. So yan good news. O di ba? Tatak Marcos yan. So yan talaga ay magiging malaking hamon sa next na presidente mga kababayan kung paano niya mahigitan pa ang ginagawang proyekto ni PBM. O diba? So good luck sa next presidente. So anyways mga kababayan ko, pag-usapan rin po natin mamaya, meron kasing bumaliktad na DDS mga kababayan kasi ito ay napuno na sa ginawang awayan sa mga paninira ng mga DDS na mga pamilya Duterte dito sa ating gobyerno. So napuno na ang DDS na ito ngayon. Umiwas na mga kababayan. Na-declare na siya na ayaw niya nang suportaan ang pamilya Duterte. Okay, so mamaya sa ating part 2 niyan. So anyways, kasama rin natin si Rosemary Mercado, Elizabeth Bacolcol, at Vilma Micabalo. Nandyan rin si Adeluisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia, Josephine Gallego, Angelita Hulsanger, Vilma Cabato, nandyan rin si Tony De Los Reyes, Abby Smith, Fit Mama Mia Cooking, nandyan rin si Lito Bungalan. I-shoutout natin ang Bungalan family na nandyan sa Puntinlupa City. Hi to Evelyn Garcia and hi to Munez Borromeo. Okay, so mga kababayan ko, see you sa ating part 2 na ating vlog. God bless everyone! Siya lang ang takbuhan
ng mga nasa ilalim, ang liwanag namin sa pagsuklob ng dilim. Nagbibigay tsansa sa katulad naming wala, ang daungan ng hinaing naming mga masa. Ang takbuhan ng mga nasa ilalim, ang liwanag namin sa pagsuklob ng dilim. Nagbibigay tsansa sa katulad naming wala, ang daungan ng hinaing naming mga masa. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Mahiya naman kayo, masyado kayong abusado, lalo na yung sa Senado. Naglilingkod sa isang tao, kinakampihan ng kriminal. Sobrang kapal, wala kayong puso, kadiri ang dangal. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Ano ka namang mangyayari, ikaw ay sasamahan. Mga yapak mo aming palagiang susundan. Taong bayan minahal at hindi mo iniwan. Bukas ang iyong tenga sa katarungan. Kahit anong mangyayari,